Marami nagtatanong, paano ang setup ng kuryente sa tricycle house? Paano namin nagagawa makapag-shower gamit ang shower head na may water pump? Yung motor nito. Paano namin nagagawa makapag-cinema setup sa loob man or labas ng trike? Paano kami nakapagtrabaho using our laptop on-grid or off-grid? And ultimately, saan galing ang aming kuryente to power up our tricycle house? February 14, 2022 nang umpisahan namin ang aming van life journey. Sa isa't kalahating taon ng pag-van life, iba't ibang uri na rin ng power supply ang aming nasubukan. Gumamit kami ng gas generator, meron din DC solar power station, and most recently ang all-in power station na pwedeng DC, AC. I'll share with you our experiences using different types of power sources. And ultimately, alin ang pinaka-suitable na power source for a tricycle van life. Simulan na natin. Gas generator, ito ang pinakauna namin power source. 3,500 watts, so kahit anong isaksak namin din appliances ay pwede. Nagagawa pa namin mag-PlayStation, mag-TV, mag-projector, patugtog ng speakers na 480 watts. Pero, dahil gas generator siya, kahit pa ito yung inverter, ay solid ang ingay at sobrang vibe killer. Yan, kailangan ko sumigaw. Bukod sa hassle na magbitbit at mag-maintain, magastos din kaya pinalitan na namin ito. Ang pinalit namin, 12 volts DC power station. Portable ito, sobrang convenient at gumagamit ng renewable energy through solar power. So malaki na titipid namin para sa gastos, saka hindi maingay. Maliit lang ang trike, kakaunti lang ang kinakailangang power, dalang electric fan, dalawang ilaw, laptop minsan. Plus may bonus pa itong speakers kaya added mood booster. Kaso lang dahil DC ito ay limitado lang ang pwedeng makonect na household equipment, so kailangan pa rin namin magdagdag ng isa pang power source na solar din. Ito ang naging main source ng power namin sa buong trike sa isang saksak lang. Dito nagagamit namin ng shower na powered by mini pump, portable projector for movie nights, at basically any appliances na under 600 watts ay pwede na namin magamit. Game changer talaga dahil hindi na kami limited sa 12 volts lang na DC power. Renewable energy din ito unlike sa gas generator, so malaking tipid na naman. Samahan niyo ko bubuksan at alamin natin anong meron sa loob ng box ng game changer na power supply namin. What is good, guys? My name is Benjo. I'm Rox. So ito na. Teka, sara natin. Sobrang hangin. Take 2. What is good, fam? It's your boy Benjo. Rox. So today, we're very excited kasi may dumating sa amin na package from Bluetti. We're very excited kasi this one is a power station. Ang kanyang model is Bluetti EB3A with 120 PV. So hindi pa natin ito nabubuksan, hindi pa natin alam kung ano yung laman nito. So this is straight from the box. Testing natin with the little appliances that we have here sa tricycle. Subukan natin if we can power the entire tricycle using this little box. Buksan na natin without further ado. Let's open this box. First layer ng balot na alis na. Here are the boxes. Tuloy natin. Madali lang pull out yung laman dahil may handle. Simulan na ni Mrs. alisin yung bubble wrap pero nagdalawang isip dahil sa kaba. So, eto na ang napaka-aesthetic na 120 watts solar panel. Flex natin. Okay, I like it. Want it, need it. Silipin natin saglit. We have never been this excited sa solar panels. Hindi naman halata, di ba? Sara muna natin for testing mamaya. May zipper siya sa likod which I think is yung connector niya for charging. And so, eto na for our main event. Unbox na natin to. Sa pinakataas, merong maliit na box. Check natin yung loob. More cables. Not sure kung para saan, pero pag-aralan natin mamaya. Here's the manual. And ito na, our game changer portable power station. Surprisingly small and lightweight. Very hassle-free. Okay, time to flex. Hi fam! So, ito na yung lahat. Ito na yung laman nung package na pinadala sa atin ng Bluetti. Ito yung power station. Ito yung solar panel nila. And then, this is the connection para dito. So, we also have the manual. 2 years warranty pala to ha. Marami na tayong magagawa. Okay, so let's explore the features. First off, the power button for DC. Here's the 12 volts car charger. 2 ports para sa 12 volts as well. Here naman are the ports for the USB. Meron din Type-C port, LED display. Here's the button for the emergency light.
power button for AC, and of course, yung saksakin for regular 220 volts. You have 2 outlets. Andito naman yung plug if you are to charge via regular na 220 outlet sa bahay. And this one's for solar charging. On top, meron din itong feature for wireless charging. So ito fam, tingnan natin ha, hindi pa namin siya na-open. So ngayon, titingnan natin kung ilang percent yung charge niya straight from the box. Tara. So meron siyang 62% straight out of box. Actual test na tayo. Rektahan na kagad sa AC 220. Yan, connected na yung laptop. Yan, all good for editing na ako. Ngayon, subukan naman natin yung DC niya. Plug natin tong 3 watts namin na fan. So yan, charging na siya. Dagdagan pa natin ng load. Yan, 11 watts konsumo niya kasamang phone and fan. And with 62% na battery life, mahigit 11 oras pa din yung pwede nakasaksak. Test naman natin tong car charger na 12 volts. Gamitan ko ng tire inflator. 52 watts yung konsumo, so kahit ma-flatan tayo sa daan, no worries kasi may power na tayo para panghangin. So susubukan natin na i-power ang buong trike using this one. Meron kaming breaker doon. Andun yung main switch natin. Doon tayo sa cockpit area. So ito na yung ultimate test na sa isang saksak lang, powered na ang buong trike. Saksak na natin yung main power natin. Gamit ito, kung kakayanin pa ilawin o bigyan ng buong kuryente yung buong trike natin. Ayan, zero pa rin siya. Buksan na natin yung breaker. There we go! Powered na ang buong trike natin through our main switch. Subukan na natin i-charge yung unit through solar. Basic lang naman yung pagkabit, hindi ka magkakamali kasi wala ibang kapartner yung mga connectors. Habal din pala yung cable niya, akala ko ito lang ka-exit. Ito na yung part na most excited ako sa totoo lang. Yung ilaladlad ko na yung detiklop na solar panel. Plug na natin. Again, walang ibang pagsasaksakan kaya hindi nakakalito. So, charging na siya. And ito yung input. 94 watts. Pumapasok sa kanya. So, in 1 hour, fully charged na to. Sabit naman natin tong power charger nitong laptop. Kanina kung naaalala nyo, doon nakasaksak rekta sa mismong unit. Ngayon check natin if uubra doon sa main connection. Ikakabit natin to dito sa laptop. Okay. So there you have it, ang aming power source sa aming tricycle house.